ninyo nung nakita po ninyo? First time yung nakita, yung caricature po. Kanina umaga pagising ko, marami na tayong mga kababayan na nag-forward sa akin itong caricature na ginawa sa akin ng isang account na ang pangalan ay Richard Art. Tapos kung sinilit natin yung account, nakita natin gumagawa talaga siya ng mga portraits, caricature using his art, his talent. At talaga nalungkot ako kasi Sometimes you have to win bagyo. imagine a gifted person, isang tao na binigyan ng artistic capacities ng Panginoon ay ginagamit ito para mangutya at manlait ng kapwa. So, yun yung naging initial reaction ko. Pero later on, marami na rin nag-message na nagsabi na hindi dapat ito palampasin at dapat ito ay maturuan daw ng leksyon. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng ating legal team kung paano tayo mag-proceed from this point on. Mas hindi para sa akin, alam nyo, kundi para dun sa mga katulad ko na mga naging survivors ng stroke o kaya naman ay mga kapwa PWDs na ginagamit yung aming disability bilang katatawanan. At napakasakit ito kasi hindi nila alam kung ano katindi yung pinagdaanan namin dun sa medical episode halimbawa ng stroke para makasurvive at ng aming mga pamilya para lamang gawing isang punchline. What? Bro, what are you talking about, man? Ano po ang inyong masasabi dun sa mga may pananaw po na, well, political figure ka or even mga artista, for example, fair game kayo sa mga political satire na ganito, including physical characteristics po, no? Where should you draw the line between political satire and ano ba ang tawag dun, pambabastos? Yes, and this is outright cruelty and discrimination. So, tanggap naman natin na tayo ay mga political figures, public figures, and we welcome criticisms, we welcome feedback, we welcome those who disagree with us. Pero ito kasi nangyari talagang it crossed the line. Ang ginamit na talaga na weapon, na weaponize yung ating pagiging stroke survivor, yung asymmetry ng aking mukha, ang tawag nga nila yung pagiging niwi ko. Para gawing katatawanan. At hindi lang ito tungkol sa akin kasi this is about everyone na mayroong similar characteristics. Mga kapwa ko stroke survivors na hindi rin pantay yung mukha because of the asymmetry as a result of the stroke. Okay naman mga PWDs na mayroong physical disability na ginagamit na katatawanan at ginagawang dahilan para kutyain at salawalain yung kanilang pagkatao. Kong, kanina lamang po ipinakita natin yung post ni Richard Art na humihingi siya ng paumanhin at hindi rin po niya intensyon na makasakit ng damdamin doon sa kanyang pagpapakita ng caricature. Ano po ang tugon ninyo dito? Well, binasa ko at yung paghingi ng paumanhin, hindi ko nga alam kung kanino addressed yung kanyang panghingi ng apology kasi kung mapansin po natin, ni walang pangalan na binanggit kung sino yung kanyang pinapatungkulan ng kanyang apology. So, mainam din na makita ng mga kababayan natin na may ganito na paghingi ng apology pero sa dulo dapat may pananagutan. Kasi Sometimes you have to win bagyo. Alam mo yun kaya ka kalukupan ng mga tao. Kalukupan ka, oo. Ang ina mo. Ayaw mo nilalait ka pero yung ginagawa ng mga makabayag black, yung ginagawa nila sa magmumukha niya, yung mga ginagawa nilang kaululan, laban sa mga Duterte. Ano yun? Okay lang sa inyo yun kasi kayo gumawa. Pero pag kayo nilait, masakit, ayaw nyo lang ginagawa kayo. What the fuck, man? Walang ganon, man. Walang na nyo. Ako man nilait ako na makakamsit Oo, umiyak ba ako? Nagkaso ba ako? Diba? Kung asaran lang, okay lang yun. Diba? Ang ina mo, pangit mo na nga, maaalin ka pa, ang ina mo. Sometimes, you have to win bagyo. Ang ina, magbilis-bilis ka niyan. Ganun, kukis na. Oo, gano'n. Ang ina, nakakacancel ka, ha. Yung ina mo, ang aalin mo, sampanin kahit naganhayop ka, Ang ina mo, magkakaso-kaso ka, kukis ina mo ka. Puro ka kabaklaan, ang ina mo. Gumagaha na sa kamay nilaan, tawang ina ka, inuunam kayo kabaklaan mo, putang ina mo ka. Ha? Walang masama magiging bakla, ilugan mo lang, putang ina ka. Yun lang yung putang ina mo.